Sa panahon ngayon, tila mahirap nang siguraduhin kung ang kabutihan ng isang tao ay galing ba talaga sa puso o pang-story lamang sa Facebook at Instagram para sabihing siya ang bida sa kwento. May resibo nga, pero may lalim ba? Madayaw, ako si Nerin Kitain mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa landas ng pag-asa. Sa dami ng mga kaganapan sa ating araw-araw, lalo na kapag may mga pagsubok o trahedya, marami ang nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit. Naglalabasan ang mga resibo ng pagtulong sa iba't ibang paraan para patunayan ang kanilang kabutihan o para ipakita kung paano sila naging bayani sa mata ng iba. Dahil dito hindi natin maiwasang maitanong, ginagawa ba ito upang umani ng simpatiya at humila ng kakampi o talagang mula ito sa kaibuturan ng puso na nagnanais lamang na makatulong? Tunay ngang sa mundo ng digital, hindi na madaling kilalanin kung sino ang totoong nagmamalasakit. Ngunit paalaala sa atin mula sa Ebanghelyo kay San Mateo, ni San Mateo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung magkakaganyan, wala kayong matatanggap na gantimpala sa inyong amang nasa langit. Para sa atin na nakakakita sa mga kabutihang ipinapakita ng iba, mainam na huwag na lang natin itong bigyan ng masamang kulay. Sabi nga, let's take it with a grain of salt. Tanggapin natin ito ng may pag-unawa at ng walang paghuhusga. Sa halip na silipin ang gawa ng iba, ang ating sariling intensyon ang mas mabuting pagnilayan. Dahil sa huli, ano man ang ating gawin ay hindi nalilihim sa ating amang nakakakita sa kaibuturan ng ating mga puso. Siya at siya lamang ang magbibigay sa atin ng tunay na gantimpala. Kaya sa susunod na gagawa tayo ng kabutihan, subukan nating itanong sa ating sarili, ito ba ay tunay na malasakit o pandagdag lang sa likes at shares ng aking post para sabihin nilang mabuti akong tao? Kaya ko bang tumulong kahit walang palakpak? Kaya ko bang magbigay kahit walang nakakakita? Nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagnanais na paglingkuran siya ng may tapat na puso at walang hinihintay na kapalit o palakpak mula sa mundo.